Do this at mababaliw kakaisip sa'yo ang ka-LDR mong hindi mo pa na-met. Okay. And then, syempre, kasama na rin yung mga long distance relationship dyan na kahit nagkita na. Para kung gusto nyo talagang ma-miss kayo ng ka-LDR ninyo, gawin ninyo yung mga bagay na ito. Pero again, lalong-lalo na talaga sa mga hindi nyo pa na-met. Okay? Nakilala nyo lang sa dating apps or sa kung ano-ano man dyan na mga applications na sa gayon pa man, until now, hindi mo pa nakita yung taong ito. So, paalala lang mga utola, wala pa pong kasiguraduhan dyan. Make sure mo muna na makita mo siya. Until na mag-met kayo, until na mapakilala kayo sa inyong pamilya yung bawat isa. Okay? So ito ngayon, para ma-miss ka ng ka-LDR mong hindi mo pa na-met. Okay? Una sa lahat ay huwag mag-invest. Okay? Number 1 yan ha. Na pinaka-importante talaga sa lahat-lahat na huwag kang mag-invest. Ibig sabihin ay huwag ka munang magpalabas ng pera, huwag ka munang panay regalo, huwag ka munang magbigay sa kanya ng mga ari-arian. Yes? Kasi kahit nga sabihin pa natin na nag-met na kayo and then yun na nga lumayo kayo sa bawat isa, pero kapag hanggat hindi mo pa asawa yung isang tao, huwag ka talagang mag-invest. Okay? Yung iba kasi dyan is nagpapatayo pa ng bahay. Yes, sa lupa ng partner na lalaki na hindi pa naman asawa. So ngayon, kung magloko yung partner na lalaki, paano ka ngayon? Paano mo mababawi? Nakatirik na doon sa lupa ng lalaki, di ba? Mas lalo lang itong magpapahirap sa'yo balang araw, utol. So that's why again, hanggat hindi mo pa na-met yung isang tao na minamahal mo is huwag ka talaga munang magpalabas ng pera. Okay? So yon. And then ito, yung pangalawa natin is mag-focus sa sarili. Yes. Paulit-ulit ko talaga itong sinasabi na kailangan mong mag-focus sa iyong sarili. Hindi mo pa naman na-met yung taong ito. So ibig sabihin is wala pa namang kasiguraduhan. So habang hindi pa kayo nagkikita ay mag-focus ka muna sa iyong sarili. Kung sabihin man natin na nagtatrabaho ka is mag-focus ka sa iyong trabaho. Or let's say man nasa ibang bansa ka. Yes? Kung ano man yung pinunta mo dyan utol nang dahil po sa trabaho, ayan talaga yung i-priority mo. Okay? Huwag ka munang maglandi-landi dyan. Yes, nasabihin natin may na-met ka na namang bago or may nakilala ka na naman ng bago sa social media. Kung ito kasi yung bigyan mo ng toon is ma-out of focus ka sa iyong trabaho. Which is made-distract ka lang. Distractions lang yung maibibigay sa iyo neto utol na sisira ng iyong mga pangarap. Nasisira din ng iyong future. So, let's say kahit may bago kang jowa na hindi mo pa na-met, huwag ka munang mag-focus sa kanya. Okay, hayaan mo siyang aaligid-aligid sa iyo. Hayaan mo siyang panay tawag sa iyo, panay message siya sa iyo, or panay nangunguna siya sa iyo mag-initiate. Yes, okay? So yon. And then ito, yung pangatlo natin is huwag gaano mag-initiate. Yes, nakakasabi lang din natin kanina na huwag gaano nga mag-initiate, no? Kasi hindi mo pa naman na-met yung taong ito. So pareho lang din ito na mag-focus ka sa iyong sarili. Yes, magpaka-busy ka dyan. Huwag yung panay binabantayan mo ang iyong cellphone, nakatunganga ka dyan, na siya na lang yung hinihintay mo. Huwag ganun utol. Yes, kasi kung the more na ikaw itong nag-e-initiate is the more kang ma-e-chopera na mas lalo mong mahuhulog yung loob mo sa kanya. And then, eventually, or by end of the day is ikaw lang din itong masasaktan kapag hindi ka pa naman or wala pa naman palang patutunguhan yung relationship ninyo. Yes, kagaya nga neto na hindi mo pa na-met, so ibig sabihin wala pang assurance. So again, huwag ka munang panay-initiate. Okay? Pag sinabi nating huwag muna gaano mag-initiate, hindi naman ibig sabihin na hindi ka na talaga mag-initiate. Paminsan-minsan lang. Okay? So yon. And then ito, yung pang-apat natin is less talk. Yes, lalong-lalo na sa LDR din dyan, na kahit na-met mo na yung isang tao, is huwag ka munang or wag mo siyang paulanan ng mga mahahabang mensahe. Yes, wag mo siyang panay kudaan. Wag mo siyang or kagaya nga nito panay kakwento na parang hindi na makasingit yung partner mo na sa'yo na lang lahat. Yes, paano ka mamimiss ng partner mo?
Na kapag ikaw mismo isang gano'n na nga, makuda, lahat-lahat na lang kinikwento mo na yung tipong wala ka nang tinatago or wala ka nang tinitira sa iyong sarili. So again utol, kapag less talk ka kasi, na hindi ka gaano nagsasalita, is siya pa itong panay magtatanong sa'yo. Siya pa itong panay maghahabol sa'yo. Mas lalo niyang hahalongkatin pa yung buong buhay mo. So mas mainam po na gano'n na nga, huwag ka munang panay salita dyan. Itikom yung bibig, hayaan mo makinig ka sa kanya. Or hayaan mo siya itong panay magsasalita dyan. Okay? Para mas lalo kanyang mamimiss. And then, yung panglima natin is huwag mag-response kaagad. Yes, same thing na rin ito. Na kung panay mo binabantayan ang iyong cellphone is sa unang mensahe niya pa lang ay talagang magre-reply ka kaagad. Pero kapag hindi ka kasi nagre-reply utol kaagad-agad, nagpapahiwatig po ito na parang may ginagawa ka or parang busy ka. Or let's say kahit sabihin man natin na wala ka talagang ginagawa dyan. Okay? Pero kunwari is busy ka pa rin. Yes, na let's say paabutin mo muna ng 15 to 30 minutes saka ka mag-reply. Oy babe, pasensya na. Busy ako, may ginagawa lang, may tinatapos kasi ako. Yes, yung tipong ganun. Para makikita ng partner mo na hindi mo pa na-met na ikaw na tao is may pinapriority pang iba. So sa pamamaraan na ito utol is talagang mamimiss ka ng partner mo, ng ka-LDR mo. Na uy, panay siya busy So kukulitin ko nga to para makuha ko rin yung atensyon niya. Yes, para mabigyan niya rin ako ng sapat na oras. Yes, para yung karisma ko mararamdaman ko rin. Yes po, ganun po yun utol. Once kasi na na-ignore mo yung isang lalaki, ay talagang hahalongkatin niya ito. Kung ano ba talaga yung pagtingin mo sa kanya. Dahil dito niya binabasa kung gaano kataas yung level ng kanyang karisma. Okay? So yon. And then ito, yung pang-anim, walang iba kundi, simpleng salita lang naman, na palagi itong sinasabi ng iba, kundi yung magpa-miss ka. Ito kapag masyado ka kasing makulit sa iyong partner, palagi mo siyang kinakausap, palagi mo siyang tinatawagan, palagi kang nagme-message sa kanya, ay nakakasakal din ito. Lalong-lalo na kapag siya din ay isang busy na tao. Okay? So, parang pinapahiwatig lang din dito na siya ay isang busy na tao, pero ikaw is wala kang ginagawa. Dahil panay ka message sa kanya. So, ganun pa man, kung ganito ka na klaseng partner is talagang hindi ka mamimiss ng ka-LDR mo. That's why kung minsan sinasabi talaga ng ibang tao dyan na, uy magpa-miss ka naman. Or kung minsan talaga ay yung partner mo pa yung magsasabi na, magpa-miss ka naman. Okay, nakakairita ka na. Ay, tipong nasasakal na ako. Hindi na ako makapagtrabaho dito kasi panay mo kinukuha yung oras ko. Magpa-miss ka, hayaan mong ako itong kukontak sa'yo. Ako itong tatawag sa'yo. Yes, ganun dapat utol. Lalong-lalo na sa inyong mga kababaihan. Na kailangan kayo talaga yung magpahabol. Kayo itong magpa-miss. Kasi yung lalaki talaga is hahanap-hanapin ka niyan. Okay? So, that's why again, inuulit ko na kailangan mag-focus ka sa iyong sarili. Mag-focus at saka mag-focus ka lang utol. Dahil yung lalaki ay nandyan lang yan. Hindi yan mawawala sa'yo kapag nakafocus ka lang sa iyong sarili. Siya pa itong aaligid-aligid sa'yo. Na mas lalo kanyang mamimiss. Okay? So yun lang po mga utol yung pinaka-technique natin na para ma-miss ka talaga ng ka-LDR mo, lalong-lalo na yung hindi mo pa na-met. Okay? Huwag mo nang ibuhos lahat-lahat kasi wala pa tayong assurance dyan. So yun lang po, maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi